So, Mr. President, that's why this is an opportunity, and as he intimated to me, that he will always put the rule of law as supreme, Mr. President. Mr. President, even for this issue alone, can I respectfully move that maybe we can suspend our rules? I want to hear personally the Ombudsman to say it, to say it for himself. Iklop ho itong si Bonjing Remulla dito kay Senator Rodante Marcoleta dito sa video na to. Budget ho ng Office of the Ombudsman ang sasala ngayon sa plenaryo. Akala ho siguro nitong si Boying Remulla lusot na siya kaugnay doon sa kanyang bend the law statement. Pero bago ho natin umpisa ng ating talakayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Rekta na ho kagad tayo kung ano nga ba itong mga banatan na to sa Senado. Game! In several decisions of the Supreme Court, the Office of the Ombudsman was admonished for grave abuse of discretion, for acts of bending or twisting the law to expand its powers. I may cite several jurisprudence if I must. Mr. President, if I may be required. And we all know that the present Ombudsman, Mr. President, publicly flouted his predilection to bend the law. Does he believe that these decisions of the Supreme Court are wrong and he is not bound by these decisions? Mr. President, the new Ombudsman intimated to me that his direction is to abide by the Supreme Court decision, and the rule of law is supreme. And therefore is not correct, and there is no basis for flouting those statements publicly declared that bending the law is all right, provided that he is not breaking the law. Mr. President, it's a figure of speech, Mr. President. Mr. President, why figure of speech? The Office of the Ombudsman is a high office. We're not supposed to be guided by figures of speech. Yeah. Our people might be misled into believing that it's all right to bend the law, provided we do not eventually break it. Yeah. It should be explained succinctly, Mr. Speaker. It should be explained very well that that is not correct. That he was wrong in saying that. He was very wrong in confirming and even affirming that publicly in one of our hearings in the Blue Ribbon Committee. Can we expect that, Mr. President, for the Ombudsman to do? Ako, si Nico Clavano nandiyan, oh. Isa sa mga bata ni ano yan, ni Martin, nitong si Boying Remulla. Bata ho niya yan eh. Kahit saan siya magpunta, dala-dala niya yung macho na yan. Boying ha, paghahalata ka na namin. Langya ka, talagang si Nico Clavano, di maalis-alis sa tabi mo. Anong meron dyan sa mama na yan, ha? Langya ka, ha? 1 minute suspension, Mr. President. So suspended. 1 minute suspension. Hindi masagot ni Boying Remulla. Bati ka pa kasi magpasori. Alam mo nang mali na eh. Forward na ho tayo. The current ombudsman right now, he intimated to me that he is very strict in not bending the law. In fact, he also intimated
that he will abide by the Supreme Court ruling, as he believes that the rulings are forms part of the law, and the rule of law is supreme, Mr. President. So he abides by those principles, Mr. President, and he will carry that. Natatawa na lang si ate sa likod, anak ng towa. Pagka pala usaping kaperahan, itong si Boying Remulla, ika nga hindi niya na ibibend yung law. Pagkakausap niya, yung mga taga-Malacanang, ako bahala dyan. Bendalo tayo dyan. Bahala. Pero pagka manghihingi na ng budget, pag-uusapan ng budget ng ombudsman, walang bending dalo, hindi pwede yung bendalo. Double talk ho itong si Boying Remulla, kaya hindi mapagkakatiwalaan yung mama niya. Kung bendalo, anak ng toka, ang angas-angas niyo dyan kailangan mo ng restitution, di ba? Kung ganito ganyan, restitution, bendalo. In his tenure as the country's ombudsman, and especially in his quest to hold people to account and to put people in jail, especially those who transgressed our laws, Mr. President. So those are the principles that he abides by, and those are the principles he will carry in his duty as our ombudsman, Mr. President. Mr. President, abiding by that principle and acting otherwise is different. You say that you abide by the law strictly, but you say publicly that you can bend the law. How is that? Doesn't the public need to be clarified very clearly on this matter, Mr. President? Our people might be confused by that statement. That's why I am asking whether he can make a clarification or he can make public apology for saying that, Mr. President. And this will be good for the country. But Mr. President, we thank the good gentleman from Tarlac and Pampanga, Senator Marcoleta, for bringing this up. And this is an opportunity for the current ombudsman to clarify his statements. And this is actually the clarification that he is expressing to this august body, that he will abide by the rule of law and he will not bend the law to serve any other purpose, Mr. President, or to serve any other being, Mr. President. So Mr. President, that's why this is an opportunity, and as he intimated to me, that he will always put the rule of law as supreme, Mr. President. Mr. President, even for this issue alone, can I respectfully move that maybe we can suspend our rules? I want to hear personally the ombudsman to say it, to say it for himself. Yan. Sabihin mo, gusto naming mamutawi sa bibig mo yung mga katagana yan, Boying. 1 minute suspension, Mr. President. Session suspended. Forward na ho natin. Ying, natin. Madam Majority Leader, what is your pleasure after that motion? Mr. President. Ay, ang pangalan to? Ang tawag dito, Risa Hontiveros. So, nakita ko tong nitong si Sir Ivy. Birthday ho pala niya nung nakaraan. Happy birthday dito kay Sir Ivy, no? Kasama ho niya ngayon itong pambansag. Ang aga naman ito. Bakbakan nata kagad. Kaaga-aga pa lang. Anong Petrang Garapata. Rekta na ho tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. Wala akong bilang kung si Risa Hontiveros. At may katarungan, Mr. President. Mr. President, kaya ko lang naman po ipinipilit ang bagay na ito sapagkat I think even the ombudsman as a lawyer himself believes in the court doctrine of our legal system, dura lex sed lex. Yung sinasabi nating bending the law will be inconsistent totally with this core legal system. Hindi mo po pwedeng kahit na konti
Tatanong ko nga sana to what extent can you bend the law? It can Yan. still be acceptable. Hmm. Hindi po pwede yun. Duralex sed lex. At ako rin po, sumasang-ayon po sa kay Senator Marcoleta, the good gentleman from Tarlac, Pampanga na ang batas po ay dapat ho natin ipatupad. At wala ho yan tinitignan. Kaya ho naka-blindfold po si Lady Justice dahil wala ho tinitignan. At yan rin po ang assurance ho ng ating bagong ombudsman dito po sa bulwagang ito at sa lahat po sa sambayang Pilipino na nanonood ho sa atin na ipapatupad niya ho ang batas na may integridad po. Kasi po, Mr. President, nakakabagabag talaga. Sana po figure of speech lang. Pero nagkaroon po kasi ng pagkakataon na hindi figure of speech yun eh. Yeah. Dahil doon sa isang pagdinig sa Blue Ribbon Committee, nakita naman po nating lahat. When a particular witness applied for witness protection program and the law is clear, the provisions of law on the requirements on how to apply for a witness under the witness protection program, nandun po lahat yun eh. The enumerations, the requirements are exclusive. Pero sinabi po ng ating ombudsman, then the Secretary of Justice, pinipilit po merong restitution. I advise him that he cannot do that because restitution does not appear in the law. But Mr. President, he insisted. So doon po nagkakaroon ng problema. While publicly, he declares that he upholds the law to the fullest. Pero in reality, it is not being done. How can you put a requirement which is not in the law? And he said that was his opinion. His opinion will not even matter, Mr. President. Does that opinion will even prevail over the strict provision of law? Yun po yung aking ikinatatakot, ikinababahala, na nami-mislead po yung ating mga mamamayan eh. Pati ang ating processes po ay nalalagay sa alanganin. That's why this is very important. Na kailangan po masettle natin ang issue ito. We cannot bend the law. Period. Kasi po, kapag pinanatili natin yun, it is as if the ombudsman has the power to refine the law or even revolutionize the law. No one can do that, Mr. President. Kasi po, tingnan na, ito pa po yung nakakabagabag. Still falls on this very subject, Mr. President. Kamakailan lamang po ang ating current ombudsman ay nag-announce na sa mga darating na araw, meron pong may issuean na warrants of arrest. Na mga iba po ay kasama pa natin sa kapulungan ito, Mr. President. Mr. President, may I ask whether the Office of the Ombudsman has the power to issue warrants of arrest? Nagpa-press con lang ho kamakailan niyang maangas na yan. Kasi ayun na, warrant of arrest. Bago Pasko, maglalabas din. No, Mr. President. Ang trabaho na ho nila, ang pinaka-responsibility ho nila is to ensure accountability, Mr. President. Tama naman po yun at ako'y naniniwala. Pero bakit niya po kaya nasabi yun that on such a particular date warrants of arrest will be issued? Does he think that he can preempt the Sandigan Bayan or even the RTCs, Mr. President, to issue the warrants?
Mr. President, this is a indicative timeline. Meron ho kasing sinusundan ng ombudsman na timeline at base po doon sa mga nakita nilang ebidensya, nakita ho nilang mga krimen na ginawa po ng iba't ibang personalidad. Kaya po ito ay parte lang po ng kanilang timeline. At yun lang naman po yung inexplain ng kasalukuyang ombudsman, Mr. President. Mr. President, the Office of the Ombudsman is following a timeline. So paano po niya nasabi na on December 5th? Ano na yun? Anong date po ba yun? Ito po yung nakakatakot, Mr. President. Paano po natin mapapaniwalaan na sa timeline na sinet ng ombudsman, may palalabas niya yung warrants of arrest? Hindi ba ang ibig sabihin nito, pwede niyang i-preempt ang decision ng Sandigan Bayan or the RTCs because he's following a timeline. And the most intriguing issue here, Mr. President, is that he might be able to influence and preempt the decision of the RTCs and the Sandigan Bayan. Just to make that timeline a reality. This is a very dangerous proposition, Mr. President. But Mr. President, hindi naman po, no, dahil alam naman ho natin ang Sandigan ay under the ambit of the judiciary. Iba naman po ito sa trabaho po ng ombudsman. Pero bilang ombudsman, nakikita ko ho na dahil sila po ang magfa-file ng kaso, very optimistic ho sila na yung kanilang ifa-file na kaso mayroon pong kinahitnatnan at mayroon pong resulta. So yung resulta na gusto ho nilang mangyari ay mag-issue ho ng warrant of arrest. So, kasi very confident sila na yung kaso ay matibay. At very confident ho sila na yung ebidensya ay matibay. At yun din po ang gusto natin lahat. Ako po, very hopeful rin po ako na yung kanilang kaso at kanilang ebidensya ay matibay dahil ako rin po bilang isang Pilipino, gusto ko rin pong managot yung mga taong dapat managot. Pare-pare po natin gusto mapanagot natin ang may kasalanan, Mr. President. Wala pong debate doon. Hindi po yun ang punto ng pagtatanong na ito, Mr. President. But the ability of the Office of the Ombudsman to predict even the timeline when the warrants of arrest can be issued is something that is troubling, Mr. President. Parang ang mangyayari, ayaw ko mang isipin yun. Ayaw ko rin naman talagang mangyari yun. Somebody can even preempt or influence the time when the RTC or the Sandigan Bayan may eventually issue the warrants of arrest. Sana wala nang ganung klaseng announcement Kasi nakakapagduda kasi, Mr. President. Tingnan po ninyo, when the Sandigan Bayan or the RTCs eventually issues the warrants of arrest, do you think the persons or kung sino man yung involved na yun, that the Office of the Ombudsman wants to be arrested, pwede nilang questionin yung impartiality ng Sandigan Bayan or even the RTCs? Because there was already a timeline announced by the office. This is the thing that is very intriguing, Mr. President. But Mr. President, with all due respect to the esteemed senator from Tarlac and Pampanga, with all due respect po, ito ay isang indicative timeline na tinitignan ho nila. Wala ho silang control sa magiging desisyon ng Sandigan. Wala ho silang control kung ano po magiging takbo sa Sandigan. Pero base po sa kanilang experience at base po sa kanilang pag-ayos ng kaso, lalo na po sa pagtingin po sa ebidensya, ito po yung tinitignan nilang timeline na pwedeng mangyari. Pwede rin ho yan hindi mangyari. No? Pwede rin ho yan
iba po ang pupuntahan ng kaso. Pero naglalagay lang ho sila ng timeline para po makita naman ho nila kung ano po ang magiging takbo po ng kaso. At marami hong ganun. Actually, marami, pag nanonood po ako ng mga political shows sa YouTube, marami pong mga political analyst, mga legal analyst, sinasabi ho nila, ano po ang magiging takbo ng kaso, kailan po may makukulong, kailan po may i-issue ng mga warrant of arrest. Yan po ay based on their analysis and experience. Pero wala hong assurance, hindi ho yung magiging 100% na ganun po ang kinahinatnan po niyan o ganun po ang kalalabasan. Ganun din po sa ombudsman. Ito po ay sa kanilang tingin ay posibleng mangyari. So do you think announcing a particular timeline, Mr. President, is even necessary? Ito po ay for purpose of information, Mr. President, and para po mabigyan din po ang publiko ng kanilang opinion pagdating po sa magiging takbo po ng kaso. Mr. President, ang sinasabi po ng representasyon na ito, hindi naman kailangan pang i-announce yun eh. Dahil magkakaroon lang po ng pagdududa ang ating mga mamamayan, lalong-lalo na po yung mga taong gusto nating ipa-aresto, sapagkat hindi naman kailangan na mag-announce pa. Kasi kapag sinabi mong meron po kaming timeline, parang siguradong-sigurado na po kasi ng opisina ng ombudsman na talagang mag-i-issue yung either the Sandigan Bayan or the RTC doon sa panahon na kanyang tinutukoy. Di ba, maiisip ninyo, nasa ilalim pala ng impluensya ng ombudsman o ng RTC, ang mga korte, naiimpluensyahan pala ng ombudsman ang mga korte. Ganun po yung magiging maaaring isipin. Maaaring hindi totoong yun ang gustong gawin ng ombudsman. At naniniwala naman ako na hindi niya intention yun. Ngunit para bigyan po ninyo ng pagdududa ang ating mamamayan, lalong-lalo na po yung mga taong involved nga at gusto nyo ipa-aresto, parang hindi kailangan pong mag-announce pa eh. That is the only point, Mr. President. Yeah, I'm sure andito po ang ating ombudsman at nakikinig ho siya sa mga suhestyon ng ating senador at bibigyan ho nila yan ng konsiderasyon. Salamat po sa sagot. Mr. President, yung ating pong deputy, ano yung tawag doon? Deputy Overall Ombudsman ay taga-Bisaya, Mr. President. Yung taga Mindanao po yung ating current Deputy Ombudsman. Tama ho kayo. Overall Deputy Ombudsman. Overall Deputy Ombudsman is from Mindanao, but he is also the Deputy Ombudsman for the Visayas, Mr. President. Opo, tama ho. So, yung acting po, yung acting. The overall Deputy Ombudsman and also the Deputy Ombudsman for the Visayas regularly travels from his place to Luzon and magastos po yun. Necessary po ba na sino po nagmamanage sa Ombudsman Office sa Cebu? Mr. President, Senator Marcoleta, temporary po na bakante ho yung position na yon. Pero later on ho, ma-filled up rin ho yung position. Pero sa ngayon po, dahil bakante ho yun, minomonitor po ng ating ombudsman itong mga opisina ito gamit po ang
modernong teknolohiya tulad po ng Zoom, tulad po ng conference calling. So in other words, hands-on po ang ating ombudsman na sinisigurado niya itong mga opisina na ito ay tumatakbo ng maayos. Alin po yung bakante, Mr. President, yung overall Deputy Ombudsman o yung Deputy Ombudsman for Visayas? Ang bakante po ay yung overall Deputy Ombudsman for ito po ang bakante po. Yung overall Deputy Ombudsman ang bakante po. Yes. Dahil po suspended yung current overall Deputy Ombudsman. Kasi po kaya ko tinatanong to, Mr. President, napakagastos po yung regularly na pagta-travel po ng Deputy Ombudsman. Galing pa siya ng Mindanao. Meron pa siyang gawain dito sa Maynila dahil nga overall Deputy Ombudsman. Naisip ko po na unnecessary expense po yan sa opisina ng Ombudsman. Ang direction po ng ating bagong Ombudsman ay talagang gawing episyente po ang opisina. Natural lang naman po kung may bagong liderato, inaayos niya yung kanyang opisina sa nakikita niyang pinaka-episyenteng struktura, Mr. President. So, hindi naman po nila intention na maging bakante ito at later on rin po ay malalagyan din po ng tao. Pero tinitignan nila kung anong pong paraan o anong pong structure ang pinaka magiging episyente po para po sa ombudsman offices, Mr. President. Mr. President, bago po naging ombudsman ang aking kaibigan, siya po ay magkaibigan naman tayong dalawa. Ikaw naman, dinideny mo yata eh. Yun nga sinasabi ko, kaibigan pala kayo. Yun nga sinasabi ko. Narinig Hindi, magkaibigan ho yan. Magkaibigan yan. Magkaibigan yan na hanggang kailan. Hindi, nung panahon ni Tatay Digong, tandem yung dalawa na yun. Kaya nagtataka ako, ito si Boying Remulla, biglang lumihis sa katotohanan. Yata ako, Senator Marcoleta. Bago po siya naging ombudsman, Mr. President, siya po ay Nagalit. kalihim po Nagalit siya. Kaibigan naman kita, dinidinay mo at ayaw mo at. ng ating Department of Pambira, oo. Justice. Yun naman pong dahil nag-retire po yung ating dating ombudsman Samuel Martires, nagkaroon po ng acting ombudsman. Siya po ay si overall Deputy Ombudsman Dante Vargas. Kapangalan ko pa siya. Nasaan po siya? Salamat po. Nandito ho siya. Siya po ngayon ang Deputy Ombudsman for Visayas and acting overall Deputy Ombudsman. Concurrent ho Yes, siya. Mr. President. For now. Yes, I know that. Ang itatanong ko po ay nung siya'y acting overall Deputy Ombudsman at sa panahon na yon ay applicant naman po ang aking kaibigan for Ombudsman na nabakante nga po, ay gumawa siya ng isang bagay na medyo napaisip ako, Mr. President. Ang tinutukoy ko po ay yung isang office order na kanyang pinalitan. Ang office order na ito po ay kinapapalooban ng parang double docketing. Ngayon, nung siya po ay
acting na ombudsman, inalis niya po yung dating memorandum order requiring double docketing. At siya ay gumawa ng isang parang office memo or memorandum na doon po ay tinanggal niya, pinalitan niya yung office order at may kalakip pa pong isang directive na lahat ng mga complaints, lahat ng asunto, lahat ng habla, administrative man yan, criminal o kahit ano yan, na napapaloob 10 araw bago maging effective yung kanyang order which was issued on September 17, 2025 ay mawawala po yung sa docket. Ibig sabihin, ma-undocket yung mga complaints. 10 araw bago ma-issue yung kanyang memorandum circular or memorandum order. Mr. President, nagkataon po, kung di ako nagkakamali, September 15 yata, ay nag-file ng complaint sa maraming opisyales ng ating pamahalaan. Kasama po yata si noon ay dating Secretary of Justice, ang aking kaibigan. Sa makatwid, napaloob po siya doon sa 10 araw na siya sinasabi doon sa kanyang directive na mawawala po yung docket. Ang ibig sabihin po noon, Mr. President, pag nawala yung docket number, hindi na siya magiging active case kung hindi siya ay malalagay sa kategoriyaan na mga cases under evaluation. Ibig sabihin, Mr. President, wala pang active case, wala pang kaso. Sapagkat nawala ngang visa yung naunang office order ng dating ombudsman Samuel Martires. Yun po ang naging daan, Mr. President, kung kaya nakapag-issue ng clearance ang opisina ng ombudsman. At dahil nga po, mistulang walang kaso laban sa aking kaibigan, nasama siya doon sa shortlist na pagpipilian ng ating Pangulo na susunod na ombudsman ng ating bansa. Mr. President, wala bang, yung ba pangyayaring yun ay, is there something much to be desired in the entire process, Mr. President? Parang ang nangyari, nakagawa ng gano'n yung overall ombudsman nang hindi naman maliwanag what is the visible public service na pwedeng nakamit ng ating mamamayan doon sa ginawa niyang pagpapalit ng office order. Hindi kaya lang ginawa yon para mapagbigyan ang aplikasyon ng aking kaibigan at makakuha siya ng clearance upang sa ganon eventually he will be included in the shortlist to be submitted to the office of the President, makasama sa pagpipilian bilang ombudsman. Yun po yung aking gustong malaman, Mr. President. Mr. President, sa explanation ho sa akin ng Ombudsman, itong rule on auto-docketing, na-issue ho to noong July of 2025 ni former Ombudsman Martires bago ho siya nag-retire. At nakita ho nila na hindi to dumaan sa tamang proseso. It was found not to be properly published. So hindi ho na publish ng maigi. So binalik ho to ni overall Deputy Ombudsman Vargas at binalik ho doon sa original na proseso ho nila dahil itong auto-docketing sa tingin ho nila ay prone to abuse
at pwede pong magkaroon ng mga problema sa mga darating. So binalik ho nila sa dati pong proseso. Hindi po ba ang dapat na ginawa, Mr. President, pinablish na lang? Kung yun po ang pinakamagandang remedyo, publication lang naman pala ang kailangan. Eh di sana nung makita po na unpublished, kung totoo man na hindi na-publish, ipapublish lang, hindi po ba? Hindi yung totally gagawa ng isa pang panibagong memorandum na kung saan ay yung timeline na naman po ang pinag-uusapan dito eh. Bakit naman 10 araw bago lahat ng complaints na ipinail sa opisina ng Ombudsman within 10 days prior to the issuance of that memorandum ay maandakit? Hindi ba parang sinadya naman para masaklaw na yung complaint ni Mayor Baste Duterte ay maisantabi at mawalan ng effect kung pag-uusapan ay yung pagiging active case? Hindi ba parang Well, nung naging acting po si overall Deputy Ombudsman, pinag-aralan ho nila mabuti itong auto-docketing at nakita ho nila na prone to abuse ho to dahil pag file mo, docketed na ho kaagad without any analysis. So ang ginawa ho niya ay bumalik lang ho sa dating proseso, no, na meron pang verification and analysis. Total, hindi naman ho ganun katagal yung verification analysis. Depende ho sa klase ng kaso. Ang pinakamatagal na ho ay yung verification po can happen between 48 hours to 72 hours. No? So, ang naging dahilan po is sa tingin nila ay prone to abuse po itong auto-docketing. So, yun po yung naging kanilang desisyon. No? Kaya bumalik lang po sa original na proseso. palagay niyo po tama yung argumento, Mr. President, ay bakit naman 10 araw ang sinaklaw? Kasi pa pinag-uusapan natin, September 15 po yung date ng complaint yata ni Vice Mayor Baste. O kung halimbawa 3 araw na lang o 2 araw, hindi nasasaklaw yung... yun po yung gusto lang nating linawin. Kasi parang halata po Mr. President. Para mawala po sana yung pag-aagam-agam ng ating mamamayan na sinadya po. But yun po yung naging decision nung acting ombudsman at that time dahil yun na nga, sa kanyang pagtingin ay ito po ay baka maabuso dahil nga pag-file niyo ho, diretso, docket na ho kaagad at hindi bine-verify kung yung fina-file po tama o hindi. Prone to harassment rin ho dahil nga alam naman ho natin sa politika kung mayroon kang kagalit, pa-file ka lang tapos ibubulgar ho, mayroon ng ombudsman case. No? So, binalik lang po sa dating proseso. Hindi na ho, dahil sa kanilang pag-aanalisa, ito po yung pinaka maayos at hindi po maaabuso na proseso. So, yun lang po ang ginawa ho nung dating ombudsman. Yung acting ombudsman in particular. Sana nga po hindi na abuse ang proseso, pero hindi po malinaw na ganun ang nangyari. Halimbawa, isa pa po, yung complaints po na ipinail sa ombudsman may kinalaman po sa mga opisyalis ng Department of Public Works. Ang date po nun ay September 11. Nasama po sa 10 araw prior to the effectivity of that memorandum circular issued by the overall Deputy Ombudsman. Ngayon, kung di po ako nagkakamali,
15 sa 18 ipinaghabla na opisyal ng DPWH, na preventive suspension, na suspindi po base po sa complaint na ipinail. Ngayon, kung susundan po natin ang argumento ninyo, ano po ngayon na magiging basihan ng pagkaka-preventive suspension ng mga yun? Sapagkat wala ng kaso po dahil na-undakit na po So, sa makatwid, meron po kayong sinasabi na maraming isang bagay na makakabuti, pero meron ding nakasama po Hindi po naging consistent dahil nga po sa madalian, hindi ko po malaman kung talagang yun ang pakay talaga ng pagkakapalit ng docketing na ginawa ng dating ombudsman. Yan. Maliban pa po rito, nung ma-undocket po ba yung complaint ni Mayor Baste? Kasi na-undocket nga po base sa circular na yun. Na-notify po ba si Mayor Baste doon sa pangyayari? Was he notified? Maraming salamat po sa tanong, Senator Marcoleta. Andito po yung ating ombudsman at nakikinig ho siya sa inyong mga suggestion, lalo na doon sa mga bagay na sa tingin nyo ay hindi ho malinaw o pwede pong magdulot ng kaguluhan sa isip ng taong bayan. At siya naman po ay bukas yung kanyang isip para po maayos itong mga proseso na ito. Ngayon, in relation doon po sa inyong tanong, yung DPWH cases po, eventually ito po ay nadakit at iniimbestiga na ho. No? So, itong mga final po na cases ay ngayon ay inimbestiga na at iniimbestigahan na at eventually po ay magpa-file na rin ho sila ng mga kaso sa sandigan. So, yun po ay tumatakbo na, in other words. So pwede ho maging kampante ho tayo na hindi ho yun ay yung mga kaso ng DPWH ay hindi po nawala. Bagkus yun po ay tuloy-tuloy na inimbestigahan at magfa-file na rin po ng kaso. Hindi po, tinatanong ko lang doon, Mr. President, dahil nga po sa pangyayari na yun, hindi po naging consistent ang aplikasyon. Dahil nga na preventive suspension yung mga opisyalis, tinatanong ko lang po, parang wala nang base sapagkat nawala po yung docket Yun lang naman po yung tinatanong ko. Ibig sabihin, kung may ginawa kang isang bagay na nakabuti, meron din nakasama. Nawala ng basis din po yung kabila. Tama po. Kung po sa katanungan nyo kung na-notify si Mayor Baste, ito po ay internal process ng ombudsman. So, sa tingin ho nila ay hindi na ho kailangan i-notify. No? So, ito po yung itong proseso na ito, yung pagdadakit o pag-verify, ito pa internal process ho nila. Ganun na lang po ang kanilang pangangatwiran, Mr. President. Paano naman mangingigibabaw ang isang internal process ng ombudsman? Doon po sa malakihan at napaka-importanting provision ng ating saligang batas na due process. The first requirement of due process is notice. Ibig ba sabihin po, wala man lang karapatan ng isang tao na naghabla para malaman niya kung anong kinahinatnan ng kanyang asunto? Na hindi man lang sinabi sa kanya na, yung asuntong pinail mo, inalisan na namin ang docket dahil sa mga ganitong mga alalhanin na aming nakita. Doesn't he deserve to be notified, Mr. President? Because if he was notified, he could have been given the chance to file a motion for reconsideration, which is again a part of due process. Ang na-advise po ko ng ombudsman na itong particular na circumstance po ay nasa Supreme Court na ngayon. Subject po ito ng judicial review na finale rin po ni Mayor Baste. So ano po ang ibig sabihin? Final po ni
Attorney Torion, Mr. President. O ano ngayon, Mr. President? So ito po ay under the judicial review po ng Supreme Court. Oo nga Itong po. circumstances po. Oo nga po, pero hindi nasasagot yung tinatanong ko po. Very simple lang po eh. Yung pangangailangan ng isang taong ma-notify man lang kung ano ang kinahinatnan ng kanyang inihabla. Nung habla niya, isang bagay na karapatan ng bawat isa. Yun po ay isang requirement ng due process. Ma-notify ka lang. Malaman mo lang kung anong nangyari. Dahil po ba, kapag ni-notify nyo siya, that will trigger the filing of a motion for reconsideration. At base po sa rules ng ombudsman, mangangailangan po kayo at least ng 15 days. Para sa ganon, ma-resolve ninyo yung kanyang motion for reconsideration. Hindi nyo kailangan yung 15 days kasi nga, baka hindi maisama sa shortlist ang pangalan ng aking kaibigan. Ito po yung ating sinasabi. Mr. President, Talagang ang datingan, bending daluho talaga no. Ibang klase, para mabigyan ng daan itong si Boyeng Remulla. Ganituhin muna natin. Nakapasok na, ibalik natin. Ganun nangyari. Walang niya talaga itong mga sana tao. po lahat ng ginagawa natin ay nasa ilalim ng transparency. Ito pong pinakamabuting magagawa natin sa ating bansa. Lalo na ngayon na maraming tao po ang nalulungkot, baka hindi lang nalulungkot, nagagalit sa mga nangyayari. Kung hindi po tayo transparent, wala tayong kakayahan na sabihin sa kanila, ilantad, buksan sa kanila ang kaganapan ng nangyayari. We're just merely paying lip service to a very important provision of our Constitution that public office is a public trust. Maraming salamat po sa panahon, Mr. President. At sa panahon ng ating sponsor, panahon po ng Ombudsman na binigay sa akin. Salamat po. Maraming salamat. Ayun na nga mga kababayan, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Saludo, Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan natin. Lupit talaga.